Hi po Sir Gimbal. Ako po si Nonoy, 45 years old. Isa po akong singer. Hindi naman po ako sikat pero kumakanta po ako sa mangilang-ilang parke at bar sa Maynila. Madalas din po akong makinig ng mga podcast, pampalipas oras kapag wala ng trabaho. Kaya ako rin po naisipan na i-share itong kwento ko ay dahil gusto ko itong mapakinggan. Nga pala Sir Gimbal, gusto ko lang sabihin na bulag po ako kaya naman magpapatulong ako sa pamangkin ko na isulat itong kwento ko. Pagpapasensyahan nyo na po kung ano yung makakayanan niyang isulat. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong medyo bata-bata pa po ako. Itatago ko na lang po yung lugar at tatawagin nating Santa Benedictio. Ipinanganak na po akong bulag. Nagkaroon po ng komplikasyon ng nanay ko noong ipinagbubuntis niya ako kaya naman ipinanganak na akong may kapansanan at dahil mahirap lang kami hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up ako. Lumaki po akong tampulan ng tukso Sir Gimbal. Mga kapwa ko kabarangay ang gumagawa noon. Madalas kahit papalabas pa lang ako ng bahay ay pinagbabato na nila ako at tinatawanan. Minsan na rin nila akong pinagplanuhan na itulak sa balon na mabuti na lang ay nakita ng isa sa mga mababait na matanda na napigilan sila. Dahil sa pangyayari ngayon ay nagpasya na ang mga magulang kong lumipat ng bahay. At iyon ay sa Santa Benedictio. Maayos naman po ang buhay namin simula nang lumipat kami. May eskwelahan po doon para sa mga may espesyal na pangangailangan kagaya ko. Kaya naman nagsimula na rin akong matuto. Nagkaroon din ako ng iilan ng mga kaibigan at hindi tulad ng mga bata sa dati naming tirahan ay naging mabait ang mga kaibigan ko sa akin. Madalas ay kahit alam nilang hindi ako pwede sa laro ay sinusubukan nilang i-invite ako. Sinusubukan din nilang isali ako sa mga laro at naghahanap talaga sila ng mga larong pwede akong isali kaya naman naging masaya din ako sa naging buhay nung teenager ako sa Santa Benedictio. Marami rin ang humahanga sa akin noon. Dahil kahit daw bulag ako ay matalas naman ang pang-amoy ko na siyang totoo Sir Gimbal. Kahit malayo pa lang ay alam ko na kung sino ang paparating dahil natatandaan ko ang amoy nila. Natatandaan ko rin kung ano ang amoy ng iba't ibang bagay na nagpahanga sa lahat. Giliw na giliw sa akin ang mga tao sa lugar na iyon at madalas ay sila pa ang nag-uutos sa mga anak nila na kaibiganin ako. Isa na si Tatay Leo sa mga naging paborito ko sa lugar. Giliw na giliw ito sa akin, gusto akong laging kasama na siyang ikinutuwa ko naman. Mahilig kasi ito makinig sa musika at kumanta kaya naman mas naging close kami. Madalas niya akong kwentuhan ng mga naging buhay niya bilang musikero at madalas ay binibigyan ako ng pre-singing lesson. Medyo stricto lang siya sa pagtuturo pero dahil gusto ko rin ng pagkanta ay ginagabayan niya ako. Masaya akong kasama siya kahit may pagka-weird siya para sa iba. Paulit-ulit kasi siyang nagkukwento tungkol sa naging engkwentro niya sa mga aswang. Bawat isa ata sa Santa Benedictio ay nakarinig na ng kwento niyang iyon. Kahit ang mga magulang ko ay tinatawanan lang ang kwento niya. Madalas sasabihin ng mga ito na gumagawa lang daw ng kwento si Tatay Leo para mga panakot sa mga bata. Lumaki akong iyon ang pinaniniwalaan hanggang sa dumating ang araw na unti-unting magbabago ang paniniwala ko. Nung ako ay nasa mid-20s na ay nakahiligan ng tatay ko ang mangolekta ng mga anting-anting. Dahil madalas ko yun naamoy at nahahawakan ay nakahiligan ko na rin ito. Naalala kong bumabiyahe pa kami noon ni tatay sa ibang lugar para lang bumili siya ng anting-anting. Tuwang-tuwa pa ako noong dumadami sila dahil iba-iba rin iyon ang amoy. Sa katunayan nga noong sobrang dami na nga ng koleksyon niya ay madalas na pumunta ang mga kabaryo namin sa bahay namin para humiram o bumili ng anting-anting. Naging tindero ko ng mga iilan na tinitinda noon ni tatay. Kahit nga si Tatay Leo ay naging customer ko noon. Hanggang sa isang araw ay dumating yung isang babae sa bahay namin. Naamoy ko kagad ang pabango nito at nakilala siya. Siya yung mayaman na taga-baryo namin.
May anak siyang nasa college na nabuntis ng kung sino kaya tumigil. Sikat siya sa barangay kaya kilala ko siya. Isa pa ay ilang beses na rin siyang naniningil ng utang ng pamilya ko. Ayon sa kanya ay gusto niyang makausap si Itay. May sasabihin daw siyang importanteng mahalaga. Lumabas naman ang Itay at kinausap siya. Dahil nga sa malapit lang ako ng mga oras na yun ay narinig ko ang pinag-uusapan nila. Naghahanap ang babae ng isang anting-anting. Ayon rito ay kailangan niya pamprotekta sa anak niyang buntis. Tinanong naman ni tatay kung para saan at napakunot ang noo ko nang marinig ang sagot niya. Para raw sa aswang. Matagal na raw kasi niyang napapansin ng paaligid-ligid ang mga iyon sa bahay nila tuwing gabi. Simula nang mabuntis ang anak niya ay hindi na sila pinatahimik ng mga ito. Ang hinala pa niya ay ang isang pamilya na halos ilang di pa lang ang layo sa kanila ang pamilya ng aswang. Hindi ito pinaniwalaan ni tatay. Kilala kasi niya ang pamilyang tinutukoy ng babae kaya naman ayon sa kanya ay imposibleng mga iyon ang gumagambala sa pamilya nito tuwing gabi. Isa pa ay hindi naniniwala noon si Itay sa mga multo-multo at aswang-aswang na iyan. Umuwing bigo ang babae. Tinanong ko si Itay noong kung paanong totoo ang sinasabi ng babae at nasa kapahamakan ng pamilya nito, ngunit sinabi lang nito na hindi raw totoo ang aswang. Isa lamang yung katang-isip na nilikha ni Tatay Leo. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil halata naman na ayaw pag-usapan ni tatay ang tungkol doon. Lumipas ang mga araw at nakalimutan ko na ang pangyayaring iyon at hindi na rin bumalik ang babae. Iyon nga lang ay nagsimula na ang kakaibang pangyayari sa baryo namin. Nagsimula nang mawala ang mga alagang hayop ng mga tao. Nagsimula yun sa mga pag-alagalang hayop sa lugar hanggang sa pati na rin ang mga kinabubuhay ng mga tao gaya ng baka ay nawawala na rin. Ang tahimik na baryo namin ay bigla na lang nag-iba. Nagsimula nang magtanong ang mga tao kung saan nga ba napupunta ang mga alaga nila. Noong hindi yun masagot ng mga otoridad ay binalot na ng takot ang buong lugar tungkol sa mga aswang at kung ano-ano pang nilalang. Naging usap-usapan na rin ang mga kwento noon ni Tatay Leo. Nagkaroon na rin ng mga haka-haka na may iilan na nakikita ang malaking ibon na nagiging tao o kaya naman ay malaking pusa at aso na naglalakad tuwing gabi. Ang sabi pa ng iilan ay may nahuhuli raw silang pag-alagala at nagnanakaw ng mga alagang hayop. Pinapalabas naman ng otoridad na galing lang ang mga magnanakaw sa ibang baryo at hindi totoo ang aswang. O ikaw, Nonoy, ano sa tingin mo? Minsan tanong sa akin ni Tatay Leo. Sa tingin mo ba kung taga-ibang baryo lang ang kumukuha ng mga alagang hayop, bakit ni isang bakas na may magnanakaw ay walang nakita ang mga otoridad? Napaisip ako noon. Oo, malinis ang kaso at kahit ako ay hindi malaman kung ano ang nangyayari. Pero isa lang ang sigurado ko noon. Kung ako ang magnanakaw ay hindi ko lilimasin sa iisang baryo ang mga alagang hayop dahil maaring makatunog ang mga tao na naroon. Totoo mga aswang, Nonoy. Sinabi ko sa iyo kung anong amoy nila, hindi ba? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naiisip ko ang mga sinabi sa akin ni Tatay Leo. Para bang sinasabi nito na kahit bulag ako ay alam ko kung kaharap ko ba ay isang aswang o hindi. Isang gabi noon, galing ako sa isang kaibigan at ginabi na ng uwi. Dahil nga kahit bulag ay kabisado ko ang daan at ilang di pa lang ang layo ng bahay nito sa bahay ko kaya hindi na ako nagpahatid pa. Dala-dala ang tungkod na naglakad ako mag-isa. Yung bahay po namin ay ilang bahay lang ang pagitan sa kaibigan ko at madadaanan ko yung bahay na may mayaman na may anak na nabuntis ng kung sino. Naglalakad na ako noon nung mapatigil ako. Tila huminto ang mundo ko sa pagkabigla. Parang gusto kong tumakbo noon pa uwi. Nanginginig na humigpit ang pagkakahawa ko sa tungkod ko. Amoy na agnas na bangkay. Malakas ang amoy nito. Parang ang lapit-lapit sa akin.
higit ang hiningang nagsimula akong maglakad ulit. Halos mahimatay ako sa narinig. Nanginginig ang kalamnan ko. Pusa. Pusa lang yan. Naisip ko noon. Pero hindi ako maaring magkamali. Dahil sa ilang taon kong pagsama kay Tatay Leo ay alam na alam ko kung ano ang amoy ng aswang. Nanginginig na nagpatuloy ako sa paglalakad. Pakiramdam ko noon ay napakalayo ng bahay namin kahit ilang hakbang ko lang dapat iyon. Laking pagpapasalamat ko sa Diyos nang makarating ako ng bahay namin ng ligtas. Tinanong pa ako noon ni nanay kung bakit daw. Pinagpapawisan ako ng malamig ngunit hindi ko na sinabi sa kanya ang naranasan ko. Kinabukasan ay isang masalimuot na balita ang kumalat sa baryo. Patay na ang anak ng mayaman. Ayon sa mga kaibigan ko ay wakwak daw ang tiyan nito at wala nang laman loob nang makita ng nanay niya. Iyak nang iyak noon ng pamilya at dahil nga sa nangyari ay mas naging malakas ang usap-usapan na may mga aswang daw sa baryo. Ngunit hindi tulad ng nauna ay hindi na iyon napigilan ng mga otoridad. Hindi din kasi nila maipaliwanag kung bakit nangyari iyon sa babae. Lahat ay nagkaroon na ng takot na lumabas tuwing gabi. Kahit pa sinabi ng otoridad na magtatalaga sila ng mga mag-iikot doon para maging maayos. Nagsimula na rin magkagulo dahil gusto ng mga magulang ng namatay na magbayad ang gumawa noon sa anak nila. At ang pinagbibintangan ay yung isang pamilyang madalas ay sa gabi lang gising, yung kilala ng tatay ko. Pero dahil walang ebidensya ay hindi magawa ng paraan. Ang tanging nagawa lang ng mga otoridad ay tumulong kay Tatay Leo noon na magsagawa ng mga pangontra aswang. Halos lahat ng bahay ay may mga nakasabit na bawang at asin sa bintana. May mga nakasabit din ng nakatumbang walis tingting sa labas ng bahay nila at naghanda ng buntot pagi. Ang itay naman ay nagsimula ng magbigay ng mga dasal at gumamit ng anting-anting para protektahan ng bahay namin habang ang inay ay ginaya lang ang ginagawa ng iba. Ako naman ay halos walang paglagyan ng takot nang mapagtantong ang naamoy ko ng nakaraang gabi ay ang aswang. Ang aswang na maaring binabantayan ng buntis at saktong napadaan ako kaya naamoy ko ito. Nagpasalamat din ako na kahit nakasalubong ko ito ay hindi ako nito inano. Naging alerto ang buong baryo noong sumunod na araw. Halos hindi pa dumidilim ay wala nang tao sa kalsada. May mangilan-ngilan lang na ang nakikiramay ngunit umuuwi din kaagad. May mga nagpapatrol na rin na otoridad sa lugar pero hindi iyon dahilan para maging kampante ang lahat. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang huling lamay. Dahil nga isa sa mga nakasanayan na kapag may patay ay makikiramay kami halos lahat ay naging mas mahigpit ang pagpapatrol ng mga otoridad. Nakiramay kami noon ni nanay at tatay. Katabi ko sa upuan noon ang mga kaibigan ko at nagkukwentuhan sila tungkol sa isang magandang babaeng nakilala ng isa naming kaibigan. Nag-aasaran kami noon nang makarandam ako ng tawag ng kalikasan. Agad akong nagpaalam sa kanila at sinabing kailangan ko muna magbawas bago tumayo. Sinabihan pa nila ako kung sasamahan ba raw nila ako pero tumanggi ako. Naglalakad ako palabas ng tent. May ilan pa akong nabangga na nagsorry naman ako nang makita nila ako. Nadaanan ko pa si Tatay Leo na tinatanong kung saan ba raw ako pupunta. Ang sabi ko ay iihi lang. Dahil nga sa maraming tao ay nagpa siya akong medyo lumayo-layo sa lugar bago magbawas. Malakas ang loob ko ng mga oras na yon dahil marami ang tao at may mga otoridad sa paligid. Tumigil ako nang makalayo ng kaunti at nagsimula na magbawas.
Pasipul-sipul pa ako ng mga oras na yon nang bigla na lang akong napatigil. Parang umurong yung ihi ko dahil doon. Nakakaamoy kasi ulit ako ng naaagnas na bangkay. Noong una ay hindi pa ganoon kalakas ang amoy hanggang sa lumakas iyon ng lumakas. Nakakarinig din ako ng ingay ng wakwak. Mahina. Naalala ko noon ang sinabi ni Tatay Leo na kapag malakas raw ang tunog ng wakwak ay ibig sabihin ay malayo ito. At kapag mahina ay malapit ito sa'yo. Bigla akong kinabahan. Nakiramdam ako sa paligid habang nanginginig na inabot ang siper na suot kong pantalon. Marahan ko yung sinara ngunit hindi pa man ako natatapos sa pagsaray, narinig ko ang sigaw ng isang babae. Isinigaw nito ang pangalan ko. Kasabay noon ang pag-angat ko sa lupa dahil may tila bumikbit sa akin. Nagsigawan ang mga tao habang nakarinig naman ako ng tawag muli ng pangalan ko. Si nanay at tatay iyon. Aswang! Aswang! Sigaw ng mga tao sa paligid. Nagsimulang magkagulo. Nakarinig ako ng putok ng baril. Nagpupumiglas din ako pero malakas ang kapit sa akin ng kung sino man na may hawak sa akin. Winasiwas ako nito at inikot-ikot dahilan para mahilo ako. Nanginginig pa rin ako sa takot at hindi na alam ang gagawin. Puro sigawan lang ang naririnig ko at mga putok ng baril. Alam ko naman na gusto akong tulungan ng mga tao pero dahil nga dinagit ako ng aswang ay nahihirapan sila dito. Naalala ko ang binigay sa akin ni nanay noon bago kami lumabas ng bahay. Mabilis kong kinapaambulsa ng pantalon ko at pilit inilabas iyon. Isa iyong bawang na ginawang kwintas. Agad kong isinuot iyon sa liig ko. At gaya ng inaasahan ay nasagi noon ang kamay ng aswang na nakahawak sa akin at nabitawan ako. Narinig ko pa ang ungol nito na pagalit. Noong akala ko ay makakatakas na ako dahil nabitawan ako nito ay nagkakamali ako. Nakaramdam ako ng pagsipa sa akin ng kung sino mula sa ere habang nahuhulog ako. Tumalsik ako sa kung saan at muling may sumipa sa akin pabalik. Paulit-ulit na may sumisipa sa akin sa ere. Para akong ginagawang bola noon. Naghihiyawan muli ang mga tao at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Nakarinig din ako ng mga putok ng baril noon. Mukhang mas malapit iyon kaysa sa kanina dahil mas malakas ang tunog na narinig ko. Pre, yung asin! Narinig kong sigaw ng kaibigan ko. Nanginginig naman akong napatigil. Naalala ko noon na nagpaalam ako ay may nagabot sa akin ng asin. Para raw proteksyon. Inilagay ko iyon sa bulsa ko kaya naman kinapa ko iyon. Ngunit ang malas ko ata dahil mukhang nahulog iyon kanina. Muli akong nakaramdam ng pagsiba sa akin pero sa oras na iyon ay hinawakan ko na ang paa nito at sinama iyon sa pagtalsik ko. Mukhang nagulat naman ang mga kasama nito kaya hindi agad ito nakagalaw at tatlo kaming bumubulusok bababa at nagpagulong-gulong sa semento. Mahigpit rin ang kapit ko sa paa nung isa at mabilis kong hinila ito para kubabawan. Nakarinig ako ng sigawan pati na rin ang putok ng baril. Hinubad ko ang kwintas ng bawang at isinuot sa aswang. Malakas naman akong itinulak nito at nagsisisigaw na parang nagdidileryo ito at nasasaktan. Nakarinig ako ng putok at baril ganoon na rin ang mga tumulong sa akin na tumayo. Lumapit sa akin ang mga kaibigan ko at inalalayan ako papunta sa tent kung saan naroroon ng mga magulang ko. Niyakap ako ni tatay at nanay noong bumalik ako sa tabi nila. Umiiyak pa noon si nanay at halos mahimatay sa sobrang pag-aalala. Nahuli naman po yung dalawang aswang at ang isa sa kanila ay napatay ng otoridad. Naging sobrang gulo ng gabing iyon at halos lahat ay pinili na lang na umuwi. Kahit yung may patay ay natakot para sa mga sarili nilang buhay. Kinabukasan noon ay pumutok ang balitang lumipat na ng lugar yung pamilyang pinaghihinalaan na aswang sa baryo. Naging malaking usap-usapan iyon na totoo nga ang usapan na ang pamilyang iyon ay aswang. Hindi rin makapaniwala noon kahit ang tatay ko dahil kahit nang una pa lang silang mag-asawa ni nanay ay kilala na niya ang pamilya kaya naman hindi siya makapaniwala. Marami pa rin ang nakiramay sa may patay.
At halos naging maingat na ang mga tao kahit pa iniisip ng lahat na nakaalis na sa lugar ang mga pamilya ng aswang. Ang mga taong hindi naniniwala noon kay Tatay Leo katulad ni Tatay ay siya nang lumapit sa kanya para magpatulong kung paano nga ba lalagyan ng mas maraming proteksyon ng bahay nila para sa mga ganoong nilalang. Marami din ang lumapit sa amin noon para sa mga anting-anting sa pag-aakala nilang nakaligtas ako dahil sa anting-anting ni Tatay. May mga TV reporters din po na gusto akong makapanayam ngunit hindi na pumayag si Tatay noon. Ilang taon din lang ang tinagal namin sa lugar na iyon bago kami nagdesisyon na lumipat. Lumipat kami sa Maynila at pansamantalang nakatira sa pamilya ng kapatid ni Tatay. Sa ngayon po ay dito pa rin po ako sa Maynila naninirahan kasama ang mga magulang ko. Isang compound na po kami rito kaya kasama ko ang mga pamangkin ko na anak ng mga pinsan ko. Dahil nga po sa kapansanan ko ay nagdesisyon akong hindi na mag-asawa at mag-focus na lang sa pagiging singer. Bagay na nagpapaalala sa akin sa namayapa kong Tatay Leo. Marami pa po akong karanasan tungkol sa aswang. Gusto ko pong ibahagi ulit sa susunod. Sa ngayon po ay ito po muna siguro. Salamat po sa pagbabasa at sana po ay lagi kayo mag-iingat. Sana rin po ay marinig ko itong kwentong ito sa channel nyo. Maraming salamat po Sir Gimbal. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod nating video.